ito mga kababayan, nakakagulat ito ha. Ano ba ito? Coincidence lang? Ha? Kasabay ho ng mainit na isyong kinakaharap ho ni Governor Daniel Fernando ho ng Bulacan na kung saan ay di umano. Di umano, pero sabi ho ni Secretary John B. Crimolia ng DILG, talagang confirm daw ho. Na nagkaroon ho ng road rage ho dyan sa NLEX. 21 ng Pebrero taong kasulukuyan, Sabado ho ng gabi. Talagang sila raw ho involved. Si Governor Daniel Fernando at ang kanyang mga security personnel. At may mga involved ho mga sasakyan yan. Pero, ang hindi lang ho inaamin kung sino ho yung kanilang hinarang. Kasi according ho kay journalist na si Ramon Tulfo ay anak daw ho ni Pangulong Bongbong Marcos na si Bini Marcos. Yun lang ho yung hindi confirm. Yung sinasabi binubulgar ho ni Ramon Tulfo. Pero according kay Secretary ng DILG John B. Crimolia ay confirm ho. Talagang may road rage nung 21 ng Pebrero taong kasulukuyan, gabi ho ng Sabado. Although dinideny ho iyan ng Malacanang sa pamamagitan ng PCO. Diyan ho kay Secretary Dave Gomez, although dinideny, pero ito hong si Secretary John B. Crimolia ay wala ho talaga siyang sinabing hindi ho anak ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kasi pwede naman niya sabihin businessman, artista, or kung sino man tao. Pero sabi niya, regardless kung anak ng presidente or hindi, dapat hindi raw ganun ang asal ni Governor Daniel Fernando kapag dumadaan sa NLEX. Na daig pa raw ang presidente. 4 na lane daw ang sinasakop at kapag inovertikan sila, ay nagagalit. Coincidence lang ba ito? Kasi habang pinag-uusapan ho yan, mainit na kinakaharap ho yung isyong yan ni Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Ito hong si Congressman Sandro Marcos, isa rin hong anak ni Pangulong Bongbong Marcos na congressman, ay bigla hong nagsumite ng bagong panukalang batas about ho dyan sa road rage. Ito, basahin natin. Panukalang Anti-Road Rage Act. Inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang Anti-Road Rage Act na layang gawing criminal offense. Naku po, mabigat ito. Ang road rage at higpitan ang parusa sa aggressive na retaliatory driving. Naku po. Ano ibig sabihin yan mga kababayan? Ano po pwedeng mangyari? Siguradong marami na hong magtitimpi ng kanilang mga init ng ulo galit ho dyan sa kalsada, especially itong ating mga motorista. Ang mangyayari niyan, palalagpasin na lang. Lulunok na lang, iiling na lang. Kesa naman sa magkaroon pa ng enkwentro sa labas ng sasakyan at maging road rage na, ay pwede ho silang makasuhan. Kabilang sa maituturing na road rage ang pagmamaneho sa paraang naglalagay sa panganib sa ibang road user. Correct. At paggamit ng sasakyan para manakot at magbanta o pananakit sa ibang tao. Nako. Bakit may ganung bakit may ganon? Kabilang daw ibig sabihin kasama rin ito. Kabilang, ulitin natin, kabilang sa may tuturing na road rage ang pagmamaneho sa paraang naglalagay sa panganib sa ibang road user. Ibig sabihin tulad ho ng mga ginagawa ho ng mga kamote rider na may mga tricycle, yung mga toda na inaangat ho yung tricycle. Kabilang sa may tuturing sa road rage ang pagmamaneho sa parang maglagay sa panganib sa ibang road user. Siyempre, pag ginagawa mo yung sa kalsada, ay ano mangyayari?
baka po pwede kang sumemplang at pag sumemplang ka, yung kasunod mo sa likod, ay po pwedeng tumama sa'yo. Makaagawa ka ng malaking aksidente. Ito pa, kasunod. At paggamit ng sasakyan para manakot at magbanta o pananakit sa ibang tao. Naku po, naloko na. Kumbaga, nagkaroon na ho ng talagang enkwentro. Ha? We cannot allow road rage to continue on our road because one reckless decision can turn into a lifelong tragedy for an innocent family. Paliwanag ni Representative Marcos. Ayan ho, sigurado, wala nang pagtatalunan dito. May papasa agad sa house ito. Sino pa tututol dito? At kapag nakalagpas sa house siya, puntang Senate, dadalhin sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mesa, pipirmahan agad yan. Criminal na, magiging criminal offense na yan. Ibig sabihin, kahit magkaroon ho ng road rage, si Pedro at si Juan, nag-away sa kalsada, kahit magkaarigluhan, kahit nag-usap sila na hindi na magdedemandahan, pwede pa rin kayong idemandan dalawa ng Philippine National Police. Sila ang magkakaso sa inyo. Kahit mag-ariglo pa kayo, kahit mag-usap pa kayo kahit mag-usap pa si Pedro at Juan, wag na silang magdemandahan. Okay na, seconds na, magkakapa na. Kahit mag-lips to lips kayo. Ay walang magagawa yan. Gobyerno ang magdidemanda sa inyo, magkakaso sa inyo. Ang Philippine National Police. Baka mayroon pang iba diyan na ano nyo, halimbawa mayaman, walang magawa, naboboring sa buhay. Habang nagro-road rage kayo, nag-aaway kayo, medyo naantala ang kanyang biyahe. Naistorbo nyo, naabala nyo, yun, pwede rin. Pwede rin magdemanda sa inyo yun. Pwede magkaso sa inyo. So, nakakagulat ito mga kababayan, Although sinasabi ng Malacanang or ng PCO na walang katotohanan na anak ni Pangulong Bongbong Marcos yung naharang ng grupo ni Governor Daniel Fernando, pero confirm na may road rage talaga nung 21 ng Pebrero, Sabado ng gabi, according kay Secretary ng DILG, John B. Cremulya, Secretary ho ng DILG yan, So, ibig sabihin, kung meron hong sabihin yan sa press, sa taong bayan, pax ho yan. Hindi ho basta kung sino yan, Secretary ho ng DILG. Although kumpirmado, ang dinideny, yung anak ni Pangulong Bongbong, hindi yon. Pero nakakagulat dito, ay coincidence ba ito? Bakit bigla hong nagganito si Sandro Marcos? Si Congressman Sandro Marcos naghain ng ganitong bagong batas na gusto niyang maipasa. Bagong panukalang batas. Mga kababayan, naglabas na ho ng pahayag, humarap na ho si Governor Daniel Fernando sa kanyang lungsod. Humarap na ho sa kanyang mga kababayan. For the first time, siya mismo nagsasalita ho rito. Hindi ho basta article ho ng mga ibang FB page. Pakinggan ho natin. Hindi na ho natin papakita yung video kasi sa ABS-CBN ito. Baka mag-copyright pa. Pakinggan nyo na lang ho yung Sinagot na ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang mga naglalabasang ulat ukol sa insidente ng road rage na nag-uugnay sa kanya. Sa kanyang talumpati sa Bulacan Provincial Capital, sinabi ni Fernando na nagkaroon na ng pahayag ang Malacanang at Land Transportation Office sa issue. Sabay apela sa publiko na igalang na lang ito. Sa harap ng mga negatibong komento, partikular sa social media, sinabi ng gobernador na mas mahalagaan niya ang tiwala ng publiko sa kanya. Nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John V. Cremulya na nakipag-usap siya kay Fernando kaugnay sa insidente ng road harassment dyan sa NLEX. Sa mga kumakalat na balita sa social media, si Daniel Fernando yan. nais ko pong linawin na ang isyong ito na sinasabing road rage ay malinaw ng
nagpahayag ang Malacanang tungkol dito at ng LTO. Irespeto na po natin yon. Okay na po yan. Oh, ayan ho mga kababayan, nakikiusap po si Governor Daniel Fernando kung ano daw sinabi ng Malacanang. Ha? Na hindi anak ni Pangulong Bongbong yung naharang nila, igalang na lang daw. Pati ho yung pahayag daw ng LTO. Hindi ko alam kung ano yung mismong pahayag ng LTO. Ha? Igalang na lang daw. Pero hindi niya sinabi nilinaw rito na hindi niya talaga wala talaga siyang sinabi rito na hindi ho totoo yung anak ni Pangulong Bongbong Marcos ho yun. At hindi niya rin nilinaw rito na nagkaroon ho ba ng road rage na siya ang sangkot at kanyang mga bodyguards. Ha? At hindi niya rin sinagot ho dito kung totoo o hindi na para silang hari pag dumadaan ho dyan sa NLEX. 4 na lane ho ang kanilang sinasakop. At kapag na-overtaken sila, isipin mo 4 na lane yung sasakupin nyo. Natural. Di ba? Natural may mag-overtake sa inyo dahil hinaharang nyo 4 na lane. Yan yung bubuntot sa inyo. Ano yan? Parada ng patay? Buntutan kayo lahat?